Celtics gumawa ng record. Tinapos ang Cleveland. Naramdaman na ni Klay ang sarili sa Dallas. Mavericks umaakyat na sa West. At LeBron, tama ang sinabi kay Dalton Knecht noong huling taon. Nitong Miyerkules ng araw, hinarap ng Boston Celtics ang isa sa pinakamalalaking hamon nila ngayong season laban sa former na hindi pa natatalong Cleveland Cavaliers. Lumaban ng husto ang Cavs pero ang Celtics ang nanalo sa score na 120-117. Bukod dito, sina Jason Tatum, Al Horford at iba pa ay nag-ambag ng isang makasaysayang 3-point shooting performance sa kanilang kahangahangang panalo. Ang Boston ay nagtala ng nakakasilaw with 53.7% laban sa Cleveland na may 22 out of 47 3-point attempts. Sa proseso, nakagawa sila ng kanilang ika-287 3-pointer. Sa pagtatapos ng laro, ang pinakamarami ng anumang koponan sa loob ng 15 larong span sa kasaysayan ng NBA ayon sa ESPN research producer na si Matt Williams. Pinatutunayan na ng Celtics ang kanilang sarili bilang isa sa pinakamalalakas na offensive team sa NBA. Kahanga-hanga ang kanilang performance laban sa Cleveland, lalo na't maraming mahuhusay na defensive players ang ipinakita ng Cavs. Halimbawa si Evan Mobley na kabilang sa 2022-23 NBA All-Defensive First Team. Ngunit hindi nito napigilan ng Boston nitong Miyerkules. Si Jason Tatum ang nanguna sa puntos para sa team na may 33 puntos at gumawa ng mainit na 60%, 6 for 10 from 3-pointers. Nakapagtala rin siya ng 12 rebounds at 7 assists. Samantala, nagbigay rin ng kahanga-hangang performance si Al Horford. Ang veteranong sentro ay nagtala ng 18 puntos na may nakakagulat na 80%, 4 for 5 from 3-pointers. Hindi lang sa opensa gumawa ng epekto si Horford dahil nakapagtala rin siya ng 3 block shots. Idinagdag ni na Jrue Holiday, Derek White at Peyton Pritchard ang kanilang kontribusyon sa gabi ng Celtics gamit ang kanilang matitinik na shooting. Si Holiday ay nagtala ng 11 puntos na may 75%, 3 para sa 4, 75%, 3 for 4 from 3-point line, habang si White ay may 19 na puntos na may 57.1%, 4 for 7 from long range. Panghuli si Pritchard ay nakapagtala ng 13 puntos mula sa bench na may 50%, 3 for 6 from 3-point shooting. Anong masasabi nyo sa effort ng buong Celtics team, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Luka Doncic ay nakapagtala ng 26 na puntos upang pangunahan ang 7 manlalaro ng Dallas Mavericks na nakapagtala ng double figures sa puntos. Ang host Mavericks ay hindi kailanman nahuli habang dinurog nila ang New Orleans Pelicans 132-91 sa isang NBA Cup game nitong Miyerkules ng araw. Nagdagdag si Klay Thompson ng 19 na puntos. Si Kyrie Irving ay may 18. Si dating Pelican Najee Marshall ay may 15. Si Quentin Grimes ay may 12. Habang sina Daniel Gafford at Jaden Hardy ay nag-ambag ng tig-11 punto para sa Mavericks. Ang Dallas ay umabot ng hanggang 41 puntos na kalamangan. Nagtala ng pinakamataas na puntos nila ngayong season at nakuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos ang 4 na magkakasunod na talo. Ang Mavericks ay nakapagtala ng hindi bababa sa 34 na puntos sa una, ikatlo at ika-4 na quarter. Samantala, para sa short-handed na Pelicans, si Trey Murphy III ang nanguna sa kanilang opensa na may 19 na puntos, sinundan ni Brandon Ingram na may 17, Javonte Green na may 14, Jeremiah Robinson Earl na may 11 at Brandon Boston Jr. na may 10. Natalo ang Pelicans sa ika-8 pagkakataon sa 9 na laro. Ang Dallas Mavericks ay nag-improve na ang kanilang record sa 8-7. Matapos ang isang blowout wire-to-wire victory laban sa injury-riddled New Orleans Pelicans. Si Luka Doncic ay nagsalita, siya ay maraming natanggap na tulong mula kina Kyrie Irving at Klay Thompson na nagkombina para sa 37 puntos. Dinumina ng Dallas ang loob ng court na outscored ang Pelicans 66-34 in restricted area. Sinabi ni Doncic sa media ang kanyang kasiyahan hindi lamang sa blowout na panalo ng kanilang team sa kanilang pangalawang NBA Cup game kundi pati na rin ang paghanga niya kay Kyrie Irving na nagpa-amaze sa kanya araw-araw. I get to see it every day. It still amazes me to this day, Doncic said about his star backcourt mate. It's unbelievable to watch him do it. Ayon kay Doncic,
Si Irving ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na guard sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang ball handling, shot making at creativity ay wala pang kapantay. Kasama si Doncic, sila ay bumubuo ng isa sa pinakakatakutang offensive backcourt sa kasaysayan ng liga. Walang naging sagot ang injury-riddled Pelicans laban sa dynamic duo nitong Miyerkules. Hindi nakapaglaro para sa New Orleans sina Zion Williamson, Herb Jones, DeJounte Murray, CJ McCollum, Jordan Hawkins at Jose Alvarado. Gumawa rin ng kahangahangang paglalaro ang former Warriors na si Klay Thompson na kung saan nakapag-record na ito ng 47 3-pointers in just 15 games. Nagmarka sa kanyang pangatlo sa season nang makuha niya ang 54 3-pointers on 2017-18 NBA season and 2013-14 season with 49 3-pointers with Golden State. Sinabi ng Mavericks guard na si Klay Thompson ang tungkol sa proseso ng pag-unawa kung saan manggagaling ang kanyang mga shots, lalong gumaganda sa bawat laro. Hindi ko talaga iniintindi kung gaano karaming attempts ang makukuha ko. Ang mahalaga sa akin ay maging kasing epektibo hanggat maaari. Alam ko rin na may isa pang antas na kaya kong maabot. Alam kong magkakaroon ako ng malalaking gabi sa hinaharap, nararamdaman ko na ito. Kailangan lang ng isang mahusay at eksplosibong laro para magsimula akong makapuntos ng sunod-sunod. Sa ngayon, unti-unti na silang umaakyat sa West. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa status ng Dallas? Sa sumunod na balita naman, habang patuloy na naghahanda ang Los Angeles Lakers na depensahan ang kanilang titulo sa Emirates Cup, nagpatuloy sila sa group play nitong Miyerkules ng araw. Tinalo ng Lakers ang San Antonio Spurs sa kanilang unang laro at layunin nilang manatiling hindi matatalo sa group play. Nagtagumpay sila, tinalo ang Jazz 124-118 upang makuha ang kanilang ika-6 na sunod na panalo at mapabuti ang record nila sa 10-4 dahil sa pagkawala ni Rui Hachimura sa ikatlong sunod na laro. Si Dalton Nesh ang muling nagsimula at binuksan niya ang opensa para sa Lakers sa pamamagitan ng isang corner triple. Sumunod pa siya ng isa pang tira mula sa parehong posisyon na nagbigay sa kanilang team ng maagang 10-4 lead. Hindi nagtagal bago nakakuha ng unang double-digit na kalamangan ng Lakers sa score na 18-8 matapos ang mga puntos mula kina Austin Reeves, LeBron James at Knecht. Sa kabuuan, naging dominante ang depensa ng Lakers sa unang quarter na nagtapos sa score na 34-22. Pabor sa kanila matapos magpasok ng buzzer-beating 3-pointer si Gabe Vincent. Pinangunahan nina Lauri Markkanen at Jordan Clarkson ang run ng Jazz sa simula ng ikalawang quarter. Mabilis na binawasan ang kanilang kalamangan sa 6 na puntos. Ngunit nagpatuloy si Knecht sa kanyang mahusay na laro na may 2 dunk, kabilang ang isa mula sa alley-oop pass ni Reeves. Muling nakuha ng Lakers ang kontrol mula roon na pinangunahan ni LeBron ang run bago matapos ang half na nagbigay sa kanila ng 57-44. Nagkaroon si Knecht ng isang kamangha-manghang stretch sa pagtatapos ng ikatlong quarter kung saan gumawa siya ng 4 na sunod-sunod na triples at na-foul pa sa ika-5 niyang attempt. Kaya't umabot siya sa career-high 33 puntos sa pagtatapos ng quarter na may Lakers na komportableng nangunguna 97-75. Ang kanyang laro ay nagpasaya sa buong Crypto.com arena at lahat ng kanyang mga kakampi ay naghahanap ng paraan upang maipasok ang bola sa kanya para sa triples. Nagdagdag si Knecht ng isa pang 3-pointer sa simula ng ika-4 na quarter na tila naglagay ng laro sa hindi maabot na kalamangan. Subalit, nagpatuloy ang laban ng Jazz. Nabawasan ang kalamangan ng Lakers sa 16 na nagtawag ng timeout mula kay Coach Redick. Dahil sa mahalagang aspeto ng point differential sa Emirates NBA Cup, ang layunin ay isang blowout upang masigurado ang lahat ng tiebreaker. Natapos si Knecht na may career high na 37 points of 12 of 16 shooting, 9 for 12 from the long range, kasama ang 5 rebounds at isang steal. Matapos nga ang laro sa isang interview, napatunayan ni LeBron na tama ang kanyang nakita kay Dalton. I don't know, the same thing I said last year. Everybody on the internet calls me a liar all the time. They say I lie about every F thing. So what am I now? I've been said it. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa performance ni Dalton Knecht? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.